Narito ang kwento tungkol kina Cain at Abel, hango sa Genesis 4. Sa isang payapang umaga sa hardin ng Eden, kapansin-pansin ang sigla ni na Cain at Abel, magkapatid, ngunit magkaiba ang ugali. Sina Cain ang panganay ay magsasaka, si Abel ang bunsong kapatid ay pastol ng mga tupa. Dumating ang araw na naghandog sila sa Diyos. Inihandog ni Cain ang bunga ng kanyang bukid, prutas at gulay, habang si Abel naman ay nag-alay ng pinakamaayos at pinakamatabang bahagi ng kanyang tupa. Nakita ng Diyos ang puso ni Abel at tinanggap ang kanyang handog, ngunit hindi pinansin ang handog ni Cain. Dahil dito, nagalit at napaisip si Cain, na puno ng selos ang kanyang puso. Tinawag niya si Abel at naglakad sila sa isang parang. Sa tahimik na lugar na iyon, bumangon siya laban sa kanyang kapatid at pinatay ito. Matapos ang krimen, tinanong ng Diyos si Cain, "Nasaan si Abel?" Tumugon si Cain ng walang pagsisisi, "Hindi ko alam. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Lumabas ang katotohanan. Sumisigaw mula sa lupa ang dugo ni Abel. Ipinarusa ang aking sumunod sa Diyos, hindi na siya makakapagtanim ng anuman. Si Cain ay naging palaboy, patuloy na naglalakbay ng walang bahay at ligtas na tahanan. Ngunit sa kabila nito, pinrotektahan siya ng Diyos. Nilagyan siya ng tanda upang hindi siya mapatay ng iba. Aral ng kwento. Puso ang mahalaga kaysa regalo. Hindi madaling makuha ang loob ng Diyos. Mataas ang pagpapahalaga sa puso, hindi sa material na handog lamang. Selyos ay mapanganib. Mula sa simpleng hindi pagtanggap sa handog, nauwi ito sa matinding galit at pagpatay. Diyos ay makatarungan ngunit mapagmahal. Bagaman pinarusahan si Cain, iningatan pa rin siya mula sa perwisyo ng iba. Puso ang mahalaga kaysa regalo. Hindi madaling makuha ang loob ng Diyos. Mataas ang pagpapahalaga sa puso, hindi sa material na handog lamang. Selyos ay mapanganib. Mula sa simpleng hindi pagtanggap sa handog, nauwi ito sa matinding galit at pagpatay. Diyos ay makatarungan ngunit mapagmahal. Bagaman pinarusahan si Cain, iningatan pa rin siya mula sa perwisyo ng iba.